Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Isang masaganang kokobuhayan kay ATI. Welcome po sa ating pang-12 episode ng ating School on the Air for Coconut. Masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Binabati ko po ang lahat ng municipal agriculturists kasama ang School on the Air coordinators, maging ang ating mahigit na 500 farmer enrollees dyan sa probinsya ng Cagayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo kakabsat kan Cagayan? Aglalo, dagiti coconut farmer tayo. Sapay la kuma, tadaan kayo tinasaya at katsyempo nga danunin iti programa tayo ng School on the Air. Makakasama po ninyo muli, ako po si J.R. Soriano Batad at mamaya nga po ay makakasama din po natin na si Sir Marco T. Acad, ang Trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry Region 2. Ang School on the Air for Coconut na ito ay inihahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office number 2 maging ang Philippine Coconut Authority. Kasama din natin syempre ang provincial at municipal local government unit ng probinsya ng Cagayan. Welcome po sa pang-12 episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Sa kokotanong noong nakaraang episode, magbigay ng 2 uri ng hayop na pwedeng alagaan o maaaring i-integrate sa pagtatanim ng niyog. Ang mapalad na nabunot sa ating mga texters na nagpadala ng kanilang mga tamang sagot ay mula dyan sa Bugay, Cagayan. Uy, talaga namang ang sisipag mag-text ng ating mga participants dyan sa municipality ng Bugay. Ang nanalo po, ang ating lucky winner ay si Miss Teresita Tacloban Manalili ng Barangay Patao, Bugay, Cagayan. Inuulit ko po, congratulations kay Ma'am Teresita Tacloban Manalili ng Barangay Patao, Bugay, Cagayan. Samantala, para naman po sa ating katanungan ngayong araw, magbigay ng 2 bagay na pwedeng gawin upang mapanatili ang good manufacturing practices o GMP sa mga produktong niyog. Magbigay ng 2 bagay na pwedeng gawin upang manatili o mapanatili ang good manufacturing practices or GMP sa mga produktong niyog. Abangan ang sagot sa pagtalakay ng ating resource speaker ngayong episode na ito. Sa ating nakaraang episode ay natalakay ni Sir Edson Hernandez ang tungkol sa animal intercropping, kung saan uri ng hayop na pwedeng i-intercrop or pwedeng alagaan kasama ang niyog. Ngayong araw naman po na ito ay tatalakayin ni Sir Marco T. Acad ng Department of Trade and Industry Region 2 ang tungkol sa good manufacturing practices. At tayo na po ay maghanda at makinig mabuti. Narito na po si Sir Marco T. Acad. So, my discussion po for today will revolve around food safety, which will be focused on the good manufacturing practices or yung tinatawag po nating GMP. Ito po ay mga requirement or assurance na yung atin pong characteristics or properties ng mga food or yung mga food products na atin pong mini-manufacture ay hindi po makakapagbigay ng anumang harmful effect dun po sa mga magkukonsume nito during the preparation po and during dun sa actual na pagkukonsume ng mga pagkain na yun. Ito po is yung absence or with acceptable level of contaminants, adulterants, and naturally occurring toxins or any other substance
substances that may or make food injurious to health and or an acute or chronic basis. So, ibig sabihin po nito, meron po kasi tayong tinatawag na acceptable level of or maximum level of contaminants or naturally occurring toxins. Example po nito is yung atin pong peanut. So, yung mani sa Tagalog, meron po itong naturally occurring toxins na ang tawag po ay aflatoxin. So, ito pong aflatoxin is always present sa ating mani. Ngayon, natitrigger po or nagbibigay siya ng hindi magandang epekto kapag po hindi na i-prepare ng maayos or malinis yung atin pong mga food products na nagko-contain or ginagamit na raw materials yung mani. Ayan. So, meron po tayong tinatawag na food hazards. So, meron po itong apat na types or categories. So, ang food hazard po is anything in food or any characteristics of food that can render unsafe for consumption or can cause danger. So, maybe or itong pag-consume po natin ng food products na ito na may hazard is meron po tayong mararamdaman agad na effect or meron din naman pong hindi natin siya mararamdaman sa ngayon pero later on magkakaroon po ito ng epekto sa ating katawan. So, unang-unang type po ng hazard is yung microbiological which can cause po is yung food poisoning natin na tinatawag. Pangalawang hazard po is yung physical hazard. So, nakita po natin dyan, merong screw, merong drawing pins. So, baka po hindi natin namamalayan na nahulugan pala ng screw or nahulugan pala ng mga other items na makikita natin dun sa processing area natin, nalaglag po or nahulog po yun sa ating pinamanufacture na food. So, magkakos po yun ng physical hazard. And then, pangatlong hazard po is yung chemical hazards po natin which can result to poisoning. Ano nga ba yung mga example ng chemical hazards? So, yung ginagamit po natin pag-disinfect sa ating mga utensils, sa ating mga tabletops, sa ating mga manufacturing area. So, sa hindi tamang paggamit po ng mga yun or sobrang paggamit, pwede po yung makapag-cause ng poisoning. Ayan. And then yung pang-apat pong type ng ating hazard is yung allergenic or allergens which can result in adverse reaction. So nandito po, isa classic example is yung mani. So isang type of allergen po kasi ang mani. So pwede siyang makapagdulot ng paninikip ng dibdib, pwede po siyang mag-cause ng pagpantal-pantal. Worst case scenario, pwede pong ma-hospital yung makakapag-intake or makakakain ng mga may mani na products na hindi nila alam na meron palang mani. And then, yun po yung maging reaction sa kanila and magiging or may endanger po yung nagko-consume ng pagkain na yun. So, paano nga ba natin or paano ba tayo makakapag-ensure or may assure po natin na yung food na pinaprepare po natin sa ating mga facilities is safe po siya or pwede siya or maayos siya or hindi po siya makakapagbigay ng hindi magandang epekto dun sa magko-consume ng ating mga mini-manufacture na product. So, dito na po papasok yung ating topic for today na good manufacturing practices or yung ating pong CGMP. So, GMP po are set of standards or criteria or guidelines to establish sanitary conditions. So, makikita po natin dito na hindi lang pala from production, kundi kasama po dito yung doon pa lang po sa pagko-collect ng ating mga raw materials, kasama po yung actual processing ng ating mga manufacture na product, including storage, quality control, and transportation. So, meron po tayong kailangang sundin ng mga set of standards dyan or criteria. So, yun po yung ipoprovide nung good manufacturing practices na tinatawag po natin. So, meron pong 10 category or tinatawag po nating mga important So, meron pong 10 category ang ating good manufacturing practices. So, number 1 po dyan is yung GMP organization. Pangalawa po is premises. Number 3, equipment. Number 4, sanitation and hygiene. 5, production and process control. 6, quality control. 7, quality audit. 8, documentation. 9, warehousing and distribution. And yung last po is yung product record and retention of sample. Discuss po natin siya isa-isa. So, pag sinabi po nating GMP organization, tinutukoy po nito is yung sa personnels po natin. So, dapat ang isang food manufacturing industry or yung atin po mga MSMEs under food sector is meron pong or nag-undergo po ng training yung ating mga food handlers na tinatawag. So, staffs must have or relevant knowledge, experience, and capabilities dun po sa kanilang mga assigned tasks. So, kailangan po nila mag-undergo ng training tulad po nung ginagawa natin ngayon. So, sa mga MSMEs po natin na gustong makapag-undergo ng training, you can tap po DTI para makapag-conduct ng ganitong training po sa inyo. So, yan. So, all employees must undergo food safety
and quality training or other related trainings. So another focus din po ng ating GMP in organization or personnel is yung independence between head of production and quality control. So kailangan po iba yung head ng quality control at iba rin po yung head ng ating production. Kasi po kung isang tao lang po yan, kung meron po tayong naging kliyente na medyo malaki-laki at magbibigay po sila ng quota at within a specific timeline lang po, so malaki po yung tendency na hahabulin na lang po natin yung quota or hahabulin na lang po natin yung quantity nung kailangan ng client natin at masiset aside po yung quality. Kaya importante po na hiwalay yung in charge sa production at hiwalay din po yung in charge sa ating quality control. So yan po yung mga importante under organization or GMP sa organization natin. Pangalawa po is yung premises or yung nasa paligid-ligid po natin. Ideally designed in construction building and facility which can ensure high standards of sanitation, safety, and easy maintenance. So, ang focus lang po nito is dapat yung atin pong mga processing area o yung building na ipapatayo po natin ay hindi po siya masyadong malaki, hindi rin po siya need na kaya sobrang magarbo or ano po. So, meron po tayong mga standards na sinusundan sa pagko-construct po ng building or ng processing area po natin. So, sabi po nga po dito, suitable size. So, hindi po kailangan na masyadong malaki. So, kung ano lang po yung capability or capacity ng equipment, tugma po siya dun sa size ng ating processing area. And then, kailangan din po natin i-consider yung logical flow of materials and people. So, dapat po yung ating pong facility ay hindi po nagkakabangga-banggaan yung mga tao sa loob. So dapat po sa ngayon, kabisado na natin po yung process flow or kung paano nga ba yung step by step na pag-process ng ating food products or yung pagmamanufacture ng ating mga produkto. So itutugma po natin dun siya sa logical flow or yung flow nung tao dun po sa ating facility or sa processing area po natin. And then, kailangan din po natin i-consider na yung ating pong facility or processing area ay madali pong i-maintain, easy to clean the interior and yung ating pong mga surfaces. Yan. So, constructed and maintained to protect from weather, food, ground, seepage, and infestations of pests. So, nire-recommend din po namin sa mga nag-undergo ng training sa DTI na yung processing area po is malayo po siya sa mga bukirin, sa mga palayan, kasi hindi lang po yung mga peste yung pwedeng makapag-affect dun sa quality ng food na pinoproduce ninyo, pati rin po yung mga pesticides or insecticide na pwede pong maihangin dun po sa processing area which can contaminate po yung mga food products na manufacture po dun sa inyong facility. Next, consider rin po natin na maglagay po tayo ng coving between our floors and ating mga walls po natin para hindi po may stuck dyan sa gilid ng ating floors yung mga tubig lalo na kapag maglilinis po tayo ng ating processing area. Next, may drain po or yung drains po natin sa ating mga processing area is with traps po siya para hindi makalabas or makapasok po yung mga insekto na pwede pong dumaan sa ating mga kanal or dun po sa dadaanan po ng mga wastewaters natin or solid waste po natin. So mainam po na may mga traps po yung ating mga drains. Next, yung windows po natin, kailangan din po siyang malagyan ng screen para hindi po makalabas-pasok yung mga langaw or insekto o gano'n pong insekto na pwede po makapasok sa ating mga windows. Magkakos po siya ng contamination sa ating mga pinoproduce sa products. Lightings, kailangan po yung ating mga ilaw na gamit. Hanggat maaari, bawal na po yung paggamit ng mga or iwasan po natin yung paggamit ng mga glass type na lightings po. So, mas mainam kung makakapaggamit po tayo ng mga LEDs na made of plastic po para maiwasan po na makapag-cause ng hazard po yung mga glasses or kapag yung ilaw po na gamit natin is made of glass, so may tendency po na sumabog yung mga yun. Yung particles po ng glasses is pwede pong may halo dun sa pagkain na pinoproduce natin sa ating processing area. Yung doors po natin, nakikita po natin sa example, kung hanggat maaari po, iwasan natin yung mga may doorknob na pintuan para less contamination po. So, yan.
So, pwede po natin siya lagyan ng plastic curtains or yung mga self-closing and self-opening po na doors po natin. And then, kailangan din po natin consider yung ventilation ng ating processing area. So, sabi po dito, from clean to 30. So, yung sample po nito, kung atin po yung atin pong processing area, dapat yung hangin na dumadaloy po doon, kung meron man po kayong electric fan or air condition, from pinakamalinis na area po hanggang, or from pinakamalinis na area po ng ating facility, papunta po doon sa pinakamadumi na part po niya. So, plant construction and design. So, pwede po nating sundan tong tatlong recommendation po natin. So, straight line na processing flow. Kung yung inyo pong processing area is rectangular in shape, pwede po natin itong sundan. At usually, ang mga gumagamit po nito is yung mga malalaking planta kasi meron po silang malalaki or mahahabang plant area po. Kung ang processing flow naman po ng ating product is pwede natin ilatag as so another type of ito po ating layout ng ating processing area is yung L-shape po. So makita po natin dito na may entrance and may exit. So ito rin po palang importante sa ating processing area, whether straight line po yung ating or straight po yung structure ng ating building, letter L po yung shape niya or letter U which is yung third ano po natin later. Kailangan po dalawa po yung ano po niya designated po na entrance at meron din pong designated na exit. So entrance po dyan po natin or yan po yung dirtiest part ng ating processing area and yung exit naman po dyan na po natin idadaan or dyan po yung dadaan po yung ating mga finished products na. So usually po entrance is the dirtiest place and exit is the cleanest place po sa ating processing area. So sa mga MSMEs po pwede rin po itong L-shape na construction ng inyong processing area kung magiging ganito po yung process flow or ganito po yung process flow ng inyong mga products. Yan, ito naman po yung pangatlong na recommended na processing flow ng ating or yung construction ng ating building or processing area. Kung yung process flow po ng inyong products is pwede natin ilatag as U-shape. So ito po yung magiging structure po niya. So step 1 po, itong part na to. So usually yan po yung entrance and yung last part is yung exit ulit. So from dirtiest part po siya which is entrance ulit and then exit po is yung ating cleanest part which is ilalabas po natin yung mga finished products na. Again, kailangan po dalawa yung ating daanan. So entrance and exit po. So standard na po yan. So number 3 na category po ng ating GMP is yung ating equipment. So equipment shall be properly designed, constructed and installed to prevent cross-contamination. So, susundin po natin ulit yung construction or yung process flow na tinatawag natin which is emphasize po kanina dun sa ating premises. So, kung papaano po yung process flow, dapat dun din po or nakalatag din po ng maayos dun or sinusundan po yun kung saan man po yung equipment na unang gagamitin, equipment na susunod na gagamitin sa ating second procedure and so on po and so forth. So, kailangan po properly design siya and constructed or installed po dun sa ating processing area. So same po with premises. Yung equipment po natin is magbe-base po siya dun sa capacity natin to produce yung ating mga products. So, hindi po kailangan masyadong malaki yung mga equipment natin kung yung capability po natin to produce yung mga products is hindi pa naman po ganun kalaki. So, dapat suitable din po yung mga equipment na gagamitin natin. And of course po, ang material po usually na ginagamit sa ating mga equipment for food is stainless steel. Next po is sanitation and hygiene. So, pag sinabi po natin sanitation and hygiene, personal hygiene po is yung kailangan maayos or may maayos na uniform po yung ating mga staff or yung mga food handlers po natin. Maganda rin po kung well-groomed sila, maayos yung buhok, may gumagamit po ng net. Hanggat maaari, gumamit po tayo ng mga face mask natin, mga disposable hand gloves, habang po or nandun sila dun sa ating mga processing area or facility
natin. And then sanitary facilities, kailangan po meron din po tayong mga CR, and hiwalay po ito usually dapat. So hiwalay po yung CR ng babae sa lalaki. Hiwalay din po yung CR dun sa manufacturing area natin, at hiwalay din po sana yung CR dun sa mga offices po natin. Example po nito, dapat may hiwalay pong CR for mga food processors natin, and hanggat maaari hiwalay din po yung CR ng ating mga staff na hindi involved sa processing area or sa processing ng food po natin. Kailangan din pong i-maintain na malinis po yung mga comfort rooms na yon na ginagamit po ng mga ating mga tao sa processing area or sa office area po natin. And the next, kailangan din po nating establish yung disease and pest controls natin. So, paano ba yung tamang paggamit ng mga insecticide, pesticides, ano man po yung involved dun sa inyong processing area or dun po sa inyong business activity. And then, kailangan din pong i-monitor natin or i-monitor po ng mga business owners natin yung mga hygienic processes or practices ng atin po mga food handlers. Ayan, yung example po nito is yung hand washing. Kailangan din pong may designated na hand washing area dun sa facilities natin. Ayan, check po ito ng mga regulatory bodies po natin kapag magsisecure po kayo ng mga necessary permits and licenses po para sa inyong processing area. Number 5, production and process control. So, dito lang po ang emphasize niya is kailangan meron po tayong black and white or standardized po yung ating mga actions. So, dapat yung mga processes po natin in producing yung mga food or mga products na pinoproduce dun sa ating mga processing area is meron po siyang standard or meron po siyang basis na ginagawa. So, para po ma-assure natin na consistent or hindi po nagbabago-bago yung quality po ng mga products na minamanufacture po sa ating mga facility. So, ito po yung mga examples natin na pag meron po tayong kinoconsume na product na nung isang araw parang okay yung lasa nung kanyang juice. Pero yung sumunod na batch na nabili ko parang matabang or minsan matamis or minsan iba yung kulay. So, ibig sabihin po nun, wala pong established or hindi po na-standardize yung mga procedures and processes nung facility po na yun or nung food manufacturer po na yun. So, ito po yung advantage kapag meron pong standardize yung or may establish po na standard na document yung atin pong business activity or yung food manufacturer na nagpo-produce ng isang product. Number 6, na yung product po is nagko-contain siya ng correct na materials or yung ingredients or yung raw mats natin is tama, and of course meron po siyang specific quality and quantity. So in relation po ito dito sa ating production and process control. So kumbaga kung wala po kayong standardized na production and process control, hindi rin po natin mamimit itong quality control na tinatawag. And then important po dito sa quality control is manufactured under proper condition following the standard procedures. So, ma-ensure po kasi nitong quality control yung atin pong quality and safety ng ating mga products. So, emphasize ko po ulit dito na dapat yung head po ng production is iba po or ibang tao dun sa head po ng ating quality control para ma-establish po natin yung tinatawag nating check and balance. Number 7, quality audits. Quality audits consist of an examination and assessment of all parts of the quality system with a specific purpose of improving it. So, tulad po sa offices, sa ating mga regional offices or national agencies, so meron po kaming quality management system na tinatawag. So, yung mga processes po or yung mga programs namin, may sinusunod po yung mga proseso or mga steps. So, paano po nalalaman na sumusunod kami po dun sa ating mga processes na yun, na meron pong mga guidelines. So, nagkakaroon po kami ng mga audits. So, same po dito sa ating processing area or dun po sa business activity ng isang food manufacturer, mararapat din po na mag-conduct po kayo ng inyong mga quality audits. So, pwede pong internal yung audit ninyo or pwede pong mag-hire po kayo ng mga outside po ng mga service provider para po ma-check kung sumusunod ba or compliant ba yung processes ng pag-produce ng inyong mga
mga products dun po sa mga naiset po ninyong mga standards. So yan, yun po yung importansya ng pag-audit po. Then number 8, warehousing and distribution. So importante rin po ito sa GMP kasi hindi lang po dun sa, or yung GMP po is hindi lang po siya nakafocus dun sa processing area. So meron din po siyang tinatawag na proper warehousing and distribution. So ano pong magandang example ng proper warehousing? Dapat po chine-check din natin or may maayos din pong ventilation yung warehouse or yung storage area po natin sa ating processing area. Kung sakaling hindi po hiwalay yung warehouse or yung storage area dun po sa processing area, kailangan po meron siyang designated na lugar and kailangan po monitor din po natin yung temperature, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Depende po dun sa type of food na inyong minimanufacture. Magandang example din po dito is yung paggamit po ng mga plastic or food grade na mga paleta na hindi po nakababa o hindi po nakasalampang lang yung ating mga minamanufacture na finished products sa sahig. Another po na magandang example ng good warehousing is yung mini-maintain po natin yung first in or first out dun po sa storage area po natin. Sa distribution naman po, kailangan i-ensure natin yung safety or quality pa rin ng product. So baka po during the distribution ng inyong product, hindi po maganda yung pag-handling po or yung pag-handle ng ating mga delivery partners or kung sino man po yung magde-deliver ng inyong mga products. Kung kayo naman po na mga MSMEs or yung mga kayo pong mismo mga nag-produce ng mga products, for sure, alam nyo po yung importansya or yung pag-iingat sa quality ng product. Pero in case po na hindi po kayo yung nagdi-distribute ng inyong mga products, so ensure po natin na yung mga partners po natin or yung kinuha nating mga service providers is alam po nila yung importansya ng pag-aalaga or proper handling po ng ating mga finished products. Kailangan din po natin consider yun. So number 9, product recall is a process taken by a responsible firm who place the product on the market to remove or withdraw a particular food product from all links of distribution. Pag sinabi po natin product recall, hindi po lahat ng manufacture na product na yun is i-recall po natin. Meron lang pong certain or particular food products na per batch. So ito po yung magandang example na kailangan meron tayong sinusunod na standards or yung may guidelines po tayo na sinusunod para yung hindi po lahat ng products na in-offer natin sa market is kailangan nating i-withdraw or recall. So usually po may certain model lang yan, may certain batch or certain production date lang yung ating i-recall. So magandang magandang way para magawa po natin na maayos yung ating product recall is magkaroon po tayo nitong number 10, yung retention of samples. A sample of a fully packaged unit from batch of finished product is stored for identification processes. So kung wala po tayong na-retain na sample ng ating finished products for a specific date or specific batch, so mahihirapan po tayo or may tendency po na lahat ng product na inilabas po natin for that month or year is may tendency po na mai-recall lahat yun kasi wala po tayong na-insert na naitabi or na-retain na sample po na. So yun po yung bentahe na meron po tayo na i-retain na sample po ng ating fully packaged or fully finished na product po natin. So yan. So maraming salamat po sa pakikinig. Ating napakinggan ang pagtatalakay ni Sir Marco T. Acad, Trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry Region 2. Kung mayroon po kayong mga karagdagang katanungan o pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa susunod na episode. Maaari din po kayong mag-chat sa ating messenger or mag-text or mag-comment sa ating comment section. At para sa ating kokotanong ngayong episode, magbigay ng 2 bagay na pwedeng gawin upang mapanatili ang good manufacturing practices or GMP sa mga produktong niyog. Magbigay ng 2 bagay na pwedeng gawin upang mapanatili ang good manufacturing practices or GMP sa mga produktong niyog. Ipadala ang inyong tamang sagot sa ating hotline number 0949-889-6315. Huwag pong kalimutang isama ang inyong pangalan at address. Inuulit ko po, huwag pong kalimutang isama ang inyong pangalan at address. At maaari din po kayong mag-chat sa ating messenger at
mag-comment sa ating Facebook Live. Tandaan po natin ang ating mga napag-aralan dahil po pagkatapos ng episode 15 ng ating School on the Air ay magkakaroon po lahat ng ating farmer enrollees ng long quiz. Ayan. And of course, pagkatapos ng long quiz ay magkakaroon tayo ng isang episode para sa wrap-up. At after ng wrap-up ay ibabahagi din po namin sa inyo ang mga testimonial messages ng ating mga naging participants, mga naging farmer enrollees sa ating School on the Air. Pakantabayanan po yan. Abangan ang mga susunod pang mga episodes ng ating School on the Air for Coconut, masaganang kakubuhayan, radyo, eskwela sa pagnunugan. Ako po si J.R. Soriano Batdad, nag-iiwan ng isang masagana at magandang araw sa inyong lahat. God bless. At yan ang masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.